since 2001. Diyan si Tatay Digong hanggang 2016. Hindi naman niya ginusto maging Pangulo, pero naglingkod po siya sa ating mga kababayan. Ito ba ang kapalit ng paglilingkod ng buong katapatan, pagmamahal sa ating mga kababayan? Mga Muslim, alam niyo yun, patas-patas po ang tingin sa inyo ni Tatay Digong. Walang diskriminasyon dito. Ako mismo saksi dyan. Ako inuutosan niya noon yung pinapapunta sa Hajj. Sabi niya, piliin mo yung pinakamahirap. Unahin natin yung pinakamahirap natin mga kababayan. Pagdasal po natin, manghinahon po kayo mga kababayan ko. Alam niyo bakit? Maaring gamitin nila to laban sa atin. Ipahiwatig lang natin ang ating nararamdaman. Pakita na to na isa taka nabawin nyo. Luoy lang ko sa iya hakaron kay, alam niyo, Tatay Digong, sanay yan na may nurse. Ngayon, yung nurse niya, nakauwi na kahapon. Totoo yung kinwento ko sa inyo kahapon. Kaya, narinig niyo yung speech niya, di ba? Nung tinanong siya, medyo nag-slur siya. Meron siyang gamot, 27 yung gamot niya na iniinom araw-araw. Na ngayon, hindi na binigay sa kanya. Yung nurse niya, pinauwi, walang nag-aalaga sa kanya. Kaya nakikiusap po ko sa inyo, mga kababayan ko, dasal po. Pagdasal tayo, pagdasal natin ang kanyang health, kalusugan. Pagdasal natin ang kanyang kalayaan po. Kung kaya niyo siyang dalahin sa ibang bansa, alam kong kaya niyo rin siyang ibalik dito. Nangungulila po ang Pilipino. Kaya balokon, lisod kayo ni muratag na wadaan o gamahan. Kasabot ko kay Mayor Baste, lisod mawadaan o gamahan. Kaya nagstorya mi ni Kitty itong isa kaadlaw. Inaanak na ako na si Kitty, ingon niya. Pero isog yun yung Duterte. Dugong isog yun eh. Kitty is Mayor Baste. Kita yun mo sa ilahang pinaglalaban nila. Si Kitty, nastorya na ako to isang adlaw. Nabalo ba kayo sa iyong gitubag sa ako? Yun yan, Ninong Bong. Wala na akong tatay. Ikaw muna ang tatay ko ngayon. Pero huwag kang umiyak, sabi niya. Ngayon ang panahon na magkaisa tayo, straightforward tayo, at be strong tayo.